It's the March 3 episode of Balitaan sa Manila. Good morning, ladies and gentlemen, brothers and sisters in the media. We now have we are very honored. Kasi wala yung kasama ko eh, kaya malungkot ako. We're very honored now that we have here ang mga magigiting nating mga resource persons para sa siyempre, yung mga breaking news, top stories of the day, sila yung nag-occupy sa mga banner stories natin, major TV networks natin. Alright, for today, we are having Fire Inspector, Bureau of Fire Protection, Inspector. Paano na yung ranking ngayon sa PNP? Sa PNP, sir. Lieutenant na? Sa PNP, sir. Sa BFP. BFP, Inspector pa rin. Assistant. Magandang araw po sa lahat po ng ating mga viewers sa podcast ng Balitaan sa Manila. I am Inspector Gabriel Silano ng Fire Safety Information Division ng Bureau of Protection National Headquarters. Maraming pong salamat, sir, Angel, sa pag-invite. And of course, our long-lost friend, Mr. Nick Suarez, Chief NBI Public Information Office. Sir Nick. Thank you, Angelo, all guards ng media. At yung mga nandito ngayon, thank you for giving us the opportunity to be a guest in this forum. Si Nick Suarez po, Chief Public Information Officer ng NBI. Meron na tayo, correct, para one-stop shop sa mga NBI clearance. Anytime, sir. Anytime. Of course, Ma'am Maribel Buena-Obra, Executive Director, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Good morning. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Have a blessed Sunday. Sir, ang kabayan ng NBC, magandang umaga po. Thank you. To start with, siyempre, pinakamainit na balita, yung... Ano mainit na balita, Henry? Fire prevention. Kumusta yung preparation or ano ba yung mga marching orders ng ating hierarchy sa Bureau of Fire Protection? Okay po, tama yun, sir. Mainit din talaga, sir, ng balita. Po. Kakapasok lang ng buwan ng Marso at kasabay sa pagpasok ng mainit na panahon is Fire Prevention Month na. Po. So, nakata naman ang buong kagawaran ng Bureau of Protection sa pag-responde sa anumang fire incident na may tatala na natin. Kasama na dyan yung recent na fire incident sa Bureau of Customs. Ano po, nung nakaraang Sabado. Sa ngayon, the marching orders ng ating mga commanders sa Bureau of Protection is naka-heightened alert na tayo. Lahat ng personnel naka-standby na sa fire station. Bawal na mag-leave, bawal na mag-bakasyon. Wala mo na pinapayagang lumiban sa trabaho para siguraduhin nakahanda at ready lahat ng mga teams natin para po responde ng anumang sulong. Pag sinabing, dahil dati meron tayong mga communications hobbyists na mayroong frequency. Paano ba how do you disseminate yung information regarding a fire incident? Yes, sir. We have our own frequency na ginagamit sa radio communication. Basically, that channel covers all fire stations, lahat ng unit ng BFP within National Capital Region. Pagdating naman sa ibang regions natin, may sarili-sarili din silang communication systems na ginagamit. Yung bang 911, which is an unassigned national parang call to respond, whether ambulance, police patrol, police response, or fire, kasama po kayo doon? Yes, sir. Active book member ng Bureau of Protection doon. And this is operated by the DILG. Ano po, yung 911. Operated siya ng DILG. And we have personnel designated sa command center ng 911. And lahat ng ma-report doon, be it emergency response to fire incidents, natatawag po ang Bureau of Fire. We are linked to that. Tawag na sila doon sa 911 in case of emergency. And depending on what type of emergency, the BFP will be called. It can be called. Doon po naman sa General Fleet ng ating Bureau of Fire Protection, meron po ba yung mga volunteers, Chinese volunteers, Filipino-Chinese,
in place pa rin yung tie-up with the Bureau of Fire. Yes sir, actually, isa yun sa pinagpapasalamat natin, ano po, yung malakas na connection tsaka partnership ng BFP sa ating mga fire volunteer organizations. We have so many here sa NCR and isa nga bilang pagkilala sa kanilang contribution sa ating ahensya. Nung nakaraang Biyernes sa ating kick-off ceremony ng Fire Prevention Month, inanyayahan natin silang magparada. Pumarada kasama natin. So dumating po doon ang Texfire, Raha Sulaiman Fire Brigade, at iba-iba pang mga fire brigade organizations natin dito. Nabanggit ko yung Texfire. Yung ba yun ang fastest way to inform you of the fire incident? Hindi po. Si Texfire sir is an offshoot mechanism or offshoot program ni UBE. Jerry Chua. Oo, ni Sir Jerry Chua. Masarap yung hopya. Mas kilala kasi namin siya, basta sinabi ni Texfire si UBE Brigade. Opo, so it's an offshoot. Pwede silang mag-contact sa hotline na yun, but hindi lang din naman yun yung way to contact us. So, ano ba yung sabihin natin specific Primary means of communication sa for you to be informed? Halimbawa, dito, may umuusok pa lang dito, halimbawa. Paano namin kayo ma-notify the fastest way? Okay, sir. May dalawang bagay, sir. Number one is through contact through our hotlines. Lahat ng, number one, meron kaming hotline, sir, na specific sa bawat station o TOR. So, dapat alam nyo na ating mga kabayan. Pangalawa po is through that 911 hotline. The second means of notification is the moment we see smoke, automatic po si Bureau of Fire, sir, ma-action. Hindi kailangan itawag pa, hindi kailangan tumawag pa sa BFP. The moment we notice a smoke, dispatch agad ang partner dyan for verification. Okay, inom ka ng kape muna. Hindi ka nagkakape, napansin ko eh. Shift tayo sa isang malaking issue. Of course, election period, Ma'am Maribel. Paano po ba yung PPCRB ngayon? How do you mobilize PPCRB? Magandang umaga po. Salamat sa tanong mo. Ano ang PPCRB at paano ko mobilize? 80 days na lang po, election na po. At alam ko na marami na. Election is in the air. Halos lahat po ay nakatuon ngayon sa election. Well, ang PPCRB, 28 years old na po ang PPCRB at matagal na po itong, we are a lay movement, pero we recruit volunteers from parishes. There are about 80 active dioceses nationwide. At bawat diocese po, they would recruit volunteers as poll watchers. Kami rin po ay nagre-recruit ng volunteers as volunteer encoders sa command center para ma-validate po yung election returns. At kami rin po ay nagre-recruit ng mga volunteers who can organize voters education campaigns. So this week, last week, nag-umpisa na po noong February 27, 28. Nagkaroon po kami ng training of trainers para sa mga diocesan coordinators at saka mga IT volunteers kung ano ang magiging kalakaran for the election. At this week, hanggang sa last week of March, 3 succeeding weeks, meron po kami continuous training of trainers. So, ganun po kami kumuha ng mga volunteers. Bakit po trainers? You're training the trainers. Bakit po? We're training the trainers kasi when in 2010, we had about 500,000 volunteers. Noong 2013, mga 600,000. So, hindi namin po pwedeng ma-train lahat ng kalahating milyon. So, we would train trainers who themselves will organize mga voters education seminars. So, sila po yung magiging trainer at the local level. When you say volunteers, walang sahod. Wala pong sahod yan. Binibigyan lang po namin ng free t-shirt na nakalagay PPCRB volunteer. Pero kami po ay nagpo-fundraise para sa mga pagkain po ng ating mga volunteers para naman po pagpunta nila sa field, meron naman po silang sustenance pag sila po ay maging poll watcher. Kasi pupunta sila sa mga presinto at mag-observe po ng elections. Po-provide naman po rin yung mga ballpen and letter. Opo, magpo-provide po kami at the same time mga ID
to ensure na talagang sila po ay went through the screening process at yung ID po ay pirmado pa po yun ng chair ng COMELEC at nakalagay po doon yung Sino ba share ng COMELEC na yun? Abas. Biglang nagka-amnesia. Abas. Ay, nandun po siya sa ABS-CBN ng linggo. Nandun po kami sa harapan 2019 at for the first time, nag-appear po si Chair Abbas sa DCMM at magandang, nakalabas naman po siya, napakilala na po siya sa media. Hindi po ba siya yung nagsasaw grapes doon sa Bangsamoro Organic Law na sinisiraan si Alhaji Murad Ibrahim? Hindi daw competent to run the Bangsamoro Autonomous Region Muslim Union. Abbas po yun, Ferdowsi. Hindi ko po narinig yun na hindi po yung COMELEC chair. Pero nung Bangsamoro Organic Law Plebiscite, nandun po ako sa Cotabato. In-observe ko po si Chair Muhammad Murad Ibrahim who voted for the first time in his life doon po sa Maguindanao. At na-observe ko po yun. Hindi ko po narinig na napagit po yan ng chair. Actually, I'm referring to Attorney Ferdowsi Abbas, that's not the chairman. Namesake, pareho, Abbas. Anyway, nakita niyo po yung, so, malaganap kayo on a nationwide basis, nandun kayo, level of nationwide, nandun kayo. Tama po yan. How many volunteers do you have now? Noong 2016, we had about 650,000 volunteers. For the midterm elections, we're hoping to have at least 500,000. Tumataas po kasi yung number of volunteers pag presidential election. That's the reason. Okay, share tayo sa isa pang Salamat ID. po. Thank you po. Si Director Vic Suarez. Haging sa mga headlines, banners, itong nakakatakot na challenge sa messaging app, Momo, at saka Blue Wave, at saka ang daming pangalan niya na lumalabas. Very dangerous to our growing kids and adolescents, pati mga college students na influensya nito. Meron pong effort ng FBI to look into this controversial, very dangerous game. Thank you. Well, Maram, I think first, we are already in the gadget world. The speed of technology, hindi natin napigilan, and yung ating mga kabataan ngayon, talagang mabansin na sa Twitter game, social media. Here comes a Momo challenge. I understand about 2 weeks ago, dalawang lumapit sa amin because may nagpakamatay na ng bata. Kasi anyos. 11 years old. Overdose. And we refer them to the study of crime. We have to remember that why would they accept the child? Bakit sa ganong murang kaisipan sila nag-accept the child? Kasi it boils down to the values imparted to them by the parents. And we always appeal to the parents. Bantayan ninyo ang inyong mga anak. Because the various apps na nalalaman nila, even grade students, yung mga cellphones na yun, given by the parents themselves, intended for their security. Para at any given time, at the parents' cost, they would know that their children are safe. But it appears that they are not anymore. That's why we always appeal to the parents to take care of their children. Well, on the part of the FBI, I understand that our cybercrime is doing something, coordinating with the telecommunication agencies. And I think there are consultations now. Not just the FBI, but other agencies of the government who
should be involved in this challenge. Like other agencies like the ITC, some of the coordinated effort to be how to combat this. But it's very difficult because it's in the World Wide Web. We now have a borderless village. The world is so big na halos kapitbahay mo lang yung ibang bansa at i-click, ano na, mangyayari sa, alam niyo nangyayari sa at nakita ko sa Jolly yung Momo, yung picture ng Momo. It's scary, but you know, for the children, iba yung dating sa kanila because they are accustomed to shows, cartoons, halos lahat monsters thing. But it's still a challenge to the government and to the families as well, especially to the parents. Especially to the parents. Momo nga eh, di ba? Bro, Momo, ibig sabihin monster. Momo. Pero Momo, malumana eh. Momo Challenge. Nakakatakot kasi, I have a son in the senior high school already. Yun nga eh, minsan tahimik. Tapos may classmate siya na sabi, suicidal na. Masyadong influential yung nakaka-influensya sa isip, utak ng bata, yung challenge na to. Well, as you know, about a month ago, a couple went to my office seeking help. And, you know, my office is always available at any given time of day. Call me at any time of day, I will answer my phone. Lumapit sila sa akin, yung anak nila nawawala. Isang linggo na hindi makita. They decided to seek the help of NBI. Okay? And then, nirefer namin sa office for advice. Kasi wala pa naman. You know, every crime that happens, we have a division, 70 years old. 17? Wow. 70 years old. So, hindi ko alam kung kanino siya i-refer because every crime that we have a division that handles it. Pero ito, hindi lang umuwi. Hindi alam kung patay na. And then, 2 weeks after, tumawag yung parents, Mrs. Suarez, maraming salamat po. Bumalik na yung anak namin. Wala naman nangyari. After 2 weeks? Trip lang. After 2 weeks? Trip lang yung bata. See? But they do not know. Hindi na alam kung gaano ka-worried yung parents. And sometimes we mobilize the resources of the government not to look into this, pero for them, wala na. Diba? So where does that point us? Bakit ganun yung kaisipan ng mga kabataan ngayon? For them, it's just nothing. It's just trip lang. Gusto lang namin Millennials yun. because they nakikita na sa FB, sa internet lahat, it's all over. And we cannot fathom what is inside a child or a person's mind. Ganon. So it boils down really to the family. Trip lang, yung mga millennials ngayon. It's a gadget world. Sa bahay, anywhere, they bring the cell phone. Sometimes, pag naiwan nila, babalikan na ito. Because that's how important the gadget is to them. It's everything is there in the gadget. Alam mo, eyesight lang yun because hinanap kasi yun eh, nung nawala yung bata. Kami from the NBI, we extend assistance to the extent that we are allowed by law. And then 2 weeks after, tumawag yung parents, okay na po, malik yung bata. Nothing happened. Bakit nawala? Wala lang po, trip lang. But do you have information handled by your anti-cybercrime department? In a particular case na handled nila looking into this Momo sa NBI, anti-cybercrime? Do you? Siguro wala pa dahil, well, meron namang yung lumabas yung issue, yung Momo kasi recent lang, di ba? No. Recently yung Momo. Then slowly, nagkaroon ng incident and for every incident that happens, we always look into this as a reference or, you know, things that would prevent this thing from happening, but only to a limited extent.
But definitely there is. All right. So, do you have any question? Sir, sa BNP, mga ilan po yung tao na naka-height and alert, sir? The total number of personnel ng BFP is nasa 25,000 strong men and women. So lahat po yun naka-height and alert. Okay. Sir, kay Sir Nick Suarez, sir, totoo ba yung Momo Challenge? Totoo ba talaga? Kasi may nagsasabing hindi naman totoo ito. Katang-isip lang na pinalitaw lang sa internet yung Momo Challenge. Totoo ba? Verification, validation. Well, if you will, well, it's in the internet. So if it's in the internet, we always presume it's real. No? That's the presumption there. And since may incident na it appears totoo yung challenge. It appears. And we do not know how many will follow them. That's why tinitingnan din natin ito. In coordination with our agencies that connection. Pero sir, nag-try na ba kayong buksan yung apps na yon? Kung talagang totoo yung mga ano, kasi may mga I think our conversation. cybercrime is doing something about it. Kasi nilapit na sa kanila ito. And when something is referred to the NBI, definitely, the NBI takes cognizance of this. Kasi kailangan ko yata mabuksan mo muna yung apps para makausap mo yata yung Momo or parang gano'n. Yeah, I have never tried it. I've never seen it in Java. Hindi mga ilan ng formal comparison mo sa national pa sa NBI. Well, it's so far, ang kwento lang masabi is yung nilapit lang sa akin, no? I don't know kung meron siya cybercrime, but in so far as my office is concerned, dalawa lumapit sa akin. One, yung cases ng dalawa na yun, ano ba yung pakamatay? hindi nagpakamatay. No? Ang lumapit sa akin, yung media, ang ng our side, because of what happened. And another parent who came to me, yung anak daw niya is tahimik na. Process, parang process. Hindi naman sinabing process. So I don't know how to handle this kasi wala pa ginagawa yung bata. I don't know if the child is suicidal or what. We can only advise. Bilis po alam yung situation ng bata, yung pangalawa. Alam nyo, kahit isa pa lang incident, we should be alarmed because we're talking of life here. Kahit isa lang yan or Sir, anong yung binigay ng media sa'yo, anong behavior ng bata? kasi ang option dito yung nagpakamatay, yung another parent came to me. And yun nga, tahimik yung bata. Yung una. Ito yung namatay, yung una. Ay, namatay. Yung pangalawa, yung bata na tahimik, hindi na kumakain, kwarto na lang. Umiyan naman ito nag-advise. I'm not saying it's a Momo challenge, but parang doon yung direction ng parent. May bago po. Kasi halos buong araw, hawak niya yung cellphone niya. Alam mo yung mga kabataan, ano yan eh. Very inquisitive. Ito yung in sa kanila niya. Ang Momo challenge. Meron kami sa sir, lumabas sa Facebook kahapon lang. Kinakausap ng nanay yung anak niya, tatang babae. Kung ano yung pinag-uusapan nila ng Momo. Ang utos daw yata ng Momo, wag siya magpupunta ng CR kasi ay lalagay siya sa butas at may ahas, parang gano'n. Kaya pinagbawalan siya ng nanay na gumamit na ng YouTube. Kasi dun yata sa YouTube Sir, kay Ma'am Maribel, ma'am. Yes. Ma'am, ano po yung pinaka-challenge natin ngayon mong election? Kasi parang iba yung trato ng gobyerno ngayon ma'am sa election na ito. Walang sa debate. At yung challenge po natin ngayon, sir. Ma'am. Nakabante ka sa magaling na. Itong sagot ko as not as a PPCRB Executive Director, my answer will be because I'm a historian. Historically,
historically, challenge pa rin po ang vote buying. And historically, candidates would buy votes. Election expense was based on poll watchers and election lawyers. Pero nung nagkaroon po ng a decade ago hanggang ngayon, iba na po ang kalakaran. And of course, they do not spend on election lawyers and poll watchers because of the automated election system. The speed by which winners are proclaimed is so fast that they can hardly make an election protest. So to go around the machine, because the machine, you cannot cheat with the machine, cheating or the fraud happens outside of the machine, prior to elections and during election. So, namimili sila ng boto. Nagkaroon kami ng voters education last week at sinabi ng isang kaparian sa Norte na, pagkano, binibigay mo ng isang kandidato, 20,000. So, bawat pamilya. So sabi ko, kung pupunta pala ako doon kasama ko yung ko, may 40,000 kami. So ibig sabihin, malaki na ang kanilang ginagastos talaga. So yan ang challenge. Pangalawa, lumabas din doon sa forum na mainig pa rin ang election-related violence. Nababanggit ng mga kasamahan ng mga participants na meron pa rin election-related violence halimbawa sa Nueva Ecija, sa Abra, at kung saan pa man. So challenge din yun. Pangatlo, isang challenge ay ang social media itself. Noong 2016, ang game changer ng 2016 elections was social media. Ibig sabihin, tulad ng ating polling dito from NBI, mura ang social media kung gusto mo mangampanya ng isang candidate in a very less expensive way. Mag-Facebook ka na, mag-Instagram ka na, mag-Twitter. Ang challenge doon ay hindi alam ng mga nag-Facebook at YouTube kung ang information ba ay tama, accurate, fake. Yan ang challenge ngayon, especially sa mga millennials. Kahit ano na lang lalabas na limawa sa Facebook o saan man, paniniwalaan nila. They need to verify first before they forward any information to their colleagues. So yun po ang challenge palagay ko ng election na ito. Wala po ba kayong basic requirements sa inyong volunteers to have basic knowledge in information technology, IT, para? Meron po, may requirement po yan, ano? At the same time, may requirement po yan. At sa mga volunteers namin, ang aming hinihingi lang ay non-partisan and impartial. Hindi namin sinasabi na sa volunteer na dapat wala kayong kandidato. Lahat naman po tayo meron eh. Pero dapat hindi kinakampanya ang kandidato. Para pag ikaw ay nagbibigay ng voters education seminar, wala kang kinakampanya kandidato para naman alam ng mga botante na impartial ka ng partisan. Yun ang requirement po. Pangalawa, isa sa mga pinapakita namin, we would provide information on, meron kami ngayong tinatawag na Voters Education Online Course. Kasi po, alam naman po natin na, again, 2016 elections, OFWs, 80% of them actually contributed to the election of the current administration. So ibig sabihin, may multiplier effect. Bawat pamilya, bawat OFW, times 4, 4 na pamilya niya buboto sa kandidatong iyon. Kaya naman, ang PPCRB to be able to address that, meron kaming tinatawag na online course on voters education, https://ppcrb.aptitude.xyz. Nakalagay doon halimbawa kung anong mga hinihikayat namin ang mga botante na maging mapanuri sa kanilang mga kandidato without mentioning who to vote for. At they can share that sa kanilang mga OFW families para sila naman malaman kung ano at kung sino ang dapat nilang i-vote. Alala ko nung naging guest natin dito, resource person si Governor Amy Marcos. May panalangin po siya bago nag-umpisa eh.
yung forum. Nanalangin siya na dapat bantayan ng COMELEC yung computer. Dahil nabanggit po ninyo yung cheating. Sa kanyang pananaw, may cheating sa computer. Attorney Glenn Chong, napaka-vocal doon. Nandilisik yung mata nun. Smartmatic ang tinuturo. Opo, di po ba? So, all of this, pag-isum it up, talagang meron talagang cheating na mangyayari. Kaya, ang tanong po kasi, yung PPCRB ba ay well-rounded, malawak pa yung inyong pagbibigay ng guidance or lecture sa kanila? Ano ba yung particular na priority nila? Babantayan talaga. When it comes to suspicion that there is going to be cheating, going to happen in our elections. Ano po ba yung priority, focus ng isang volunteer, ng isang PPCRB? Iba't ibang klase po ang volunteer. Meron kang volunteer poll watcher, papasok po yan. The poll watcher is allowed to enter the precinct at mag-observe po siya ng mga, at gagawa siya ng incident reports. Kung halimbawa, ang biometrics ay hindi gumagana kasi it will be pilot tested, ang biometrics na yun, he or she will take note of it pagkatapos yung mga incident reports, sasabihin po namin sa COMELEC. Pangalawa, meron is coming volunteers sa command center. Meron kami 100 computers which are staffed by about 300 volunteers a day, and they will validate yung election return with the transmissions. Halimbawa, pag pinasok po sa makina yung boto, at the end of the day, at 6 p.m., they will close the voting, magta-transmit na po sila. Bago sila mag-transmit, COMELEC will print, the Board of Election Inspector will print 8 copies, one of which will go to PPCRB. At yun po ang aming dina-validate sa transmitted. So we have election returns which are not yet transmitted, so pure siya. Pag nag-transmit na po, ang Board of Election Inspector at pupunta na yun sa transparency server ng COMELEC, yung election return, ipapadala po sa amin at yung volunteer encoder will validate kung yung pure election returns would be the same as the transmitted results. So yung mga volunteer encoders po namin pinabantayan po to ensure na alam ng Board of Election Inspectors, tawag na po sa kanila election boards, hindi na DEI. At nagbago na po kasi ang term ngayon. So tinuturuan po namin ang mga volunteers namin at kasama po ang COMELEC. Nagbibigay po sila ng demonstration ng vote counting machine. Dati ang tawag ng PICOS. Pinapakita namin sa volunteers na ito ang makina, dapat hindi yan nakasaksak kung saan. Ibig sabihin, nakabantay po yung volunteer na. Nakabantay yung volunteer na hindi yan natatransmit ang results. The results will only be transmitted after the close of the election. Paano kung doon sa PPCRB yata nagkaroon ng switching ng ano? Ay, hindi po. Bawal po yan, hindi po pwede. At saka, ang balota ng isang presinto, halimbawa dito sa Manila, si District 3, hindi pwedeng gamitin sa balot sa VCM ng District 4. Hindi po yan tatanggapin. Alright. Question? Okay. Kuya pa. Santos, maganda na yan. Any election, going back. Ano natin yung kampanya 19 mo, yun yung babangan. Kinakatot. Hindi ko rin ang gabi. Bayaran, pumunta. Prevent ba, since kasama niya na yung DFT, hindi niyo ba binutoy the idea of COMELEC dictating RPO is maximum voting? Yung time na yun, wala na tayo sa kaya, yun na yung mga ano eh. Yung mga operito, nakakatawa. Santa Claus, yung mga Santa Claus, bahay yun eh. Bahay talaga. Ang nila-approach yun yung mga red. Kasi yung voting naman, binayat na. Meron doon ko,
idea of recommending OMELEC na Kasi bumbo, di ba? yung police, Nagpahinga na you know, parang state, ano tayo, isa yung sa rebellion, yung massive, Nagulat. if you know the idea of Fredo, Salamat po sa tanong nyo, no? Ang hirap-hirap po talaga tugunan ang vote buying. At tama po kayo, kapangan po nangyayari, hindi lang po the night before, the weeks before, pero mas on the night. Ang alam ko lang po sa COMELEC, meron silang gun ban and liquor ban. Pero hindi po, wala po yatang curfew. Wala po yatang curfew eh. Tapos may mga other candidates who are getting applying for exemptions from the gun ban. Pag-usapan po namin, halimbawa kung dapat po siguro magkaroon ng batas, ano? Kasi po ang COMELEC is only ministerial. Governing body on election day. Oo, ano election day? Pwede po magawa yan. At, may stroke pa, no? opo, pwede po. Except yung mga emergency cases, yung mga hospital, Opo. Tama po kayo kasi kahit ang PNP lahat po will be hindi kaya working. bantayan niya, mami. Hindi kaya bantayan Opo. talaga. Opo. Merong directive. Opo. Suggest ko lang tayo. Isasuggest po natin yan, may directive na sana meron pong ganun para naman maging peaceful po. Even yung COMELEC at saka police. Tama po kayo siya. Paano kung si Mayor ang umikot? Incumbent Mayor ang umikot? May batas, di ba? May batas na, bawal na magkampanya. Sa polling place ka, bawal sila eh. Oo. Maboto A lang day sila. before, a night before. 200 meters yata, hindi sila pwede pakita doon. Alright. Oo. Acknowledge ko lang ang presence ni kinukumusta ni Cachito Chavez, si Yusek Bert Swansea. Nandito in the house. Aasahin po natin ang next Mga kandidato eh. Next time. Kakandidato ba si Yusek? Dapat. Yung partido. Na tayo pera. Okay, sir. Okay, Tayo magiging campaign manager. kay Inspector Gabriel, sir, yung pagbabantay kasi kada every year, every per month ng March, fire prevention yan. Yung mga sa university ba, may nakita na ba yung mga fire department na mga paglabag regarding sa mga fire exit? Kasi taon-taon halos may nakikita mga paglabag din. Usually naman sir, pagpasukan ng buwan ng Enero, dyan po yung renewal ng mga business permit. At kasabay niyan sir, yung pagsasagawa ng mga regular na inspection ng ating mga kawanin, ano po, sa BFP. Hindi lang natin alam kung may mga nakita at na-verify ang BFP Manila within the university lot. But definitely naman po, they're doing their job. Probably, may mga nakita na naman sila at they would require amendments doon sa mga corrections doon sa mga nakita nila mga paglabag sa fire code po. May mga napaparusahan ba? Kasi parang wala naman tayo narinig na bago. Yes sir, automatic po yun. The moment na makita sa inspection ng ating mga kawanin na may paglabag sa regulation ng fire code, automatic, hindi po natin i-issuehan yan ng fire safety inspection certificate. At yung hindi namin pag-issue ng FSIC, ang ibig sabihin nun is hindi rin sila ma-issuehan ng business permit dapat ng LGU. So, yun yung collateral nun. Kapag walang FSIC sa BFP, it is safe to assume na dapat wala rin silang business permits. Ilan po yung na-record natin na sunog ngayong fire prevention, ngayong pagsisimula? Noong March 1 lang po, mayroon tayong naitala nationwide na 12 sunog. Regular pa yun, average yun. Our daily average is, kapag ganitong period, is 14 sa National Capital Region, but nationwide it ranges to 36, 37 sa isang araw, ano po. So, masasabi natin na actually, yung pagpasok ng buwan ng Marso is mabait pa pagdating sa fire incident. Kasi napagtala lang tayo na, although gusto natin 0, mas mababa kumpara sa mga nakalipas.
Ano yung coordination nyo sa Meralco? Kasi kadalasan nagiging sanayan ng sulog eh. Yung mga nasa, lalo na ng mga nasa depressed area, may coordination ba ng fire department sa Meralco? Okay po. Siguro magandang opportunity rin to, sir, para i-touch natin yung usapang yan. Ano po? Kasi sir, kung yung mapansin, we have the Anti-Electrical Filterage Act. Ano po, di ba? Kalimutan mo yung act number. Jumper. Opo. But yung batas na yun, sinasabi doon na yung jurisdiction sa mga power lines ng mga power concessionaire, including Meralco, is hanggang doon lang sa metro nila. Sa metro ng connection. Mula sa metro hanggang doon sa bahay, sa tahanan, wala na sila doon. Labas na sila doon. Property na yun ng owner nung kung sino yung user ng electrical power na yun. The problem, sir, is nagsisimula mula sa metro hanggang sa bahay. Doon siya nagsisimula. Kaya mapansin, nandiyan sa labas, parang pansit kanton yung mga wires natin. Ano po, sa labat. We are doing our best to coordinate with our, what we call this, with our partners, mga counterpart, mga power concessionaires natin, na masolusyonan yung problem na yan. But at the end of the day, si BFP, ang kaya lang namin magawa is paalalahanan sila ng todo eh. Kulitin sila ng kulitin. But since hindi naman kami ng may direct authority to enforce that law on Anti-Filterage Act, wala din kami magagawa ng maayos. So, the coordination with Meralco, with power suppliers, usually it happens kapag may incident na ng sunog. Kapag nanusunogan, automatic gusto natin. Dapat pag may nasusunog na isang community, automatic yung power supply ng village na yan, ng area niya should be cut. Immediately yun. Gusto natin sana, isa sa mga ginagawa hakbang ng ilang fire station natin is sila mismo yung mabigyan mo ng power ng Meralco, ng concessionaire to cut the lines. But unfortunately, hindi tayo nabibigyan doon. Kasi mag-aantay pa tayo, minsan mas matagal. Ilang minuto na yung sunog, wala akong tumarating na taga-power provider para i-cut yung line. That is very hazardous. Hazardous yan both to the people doon sa community plus sa atin, sa mga responders natin po. So, yun sana yung mga opportunities na dapat na-explore ng both BFP and our providers. We have, sir, lahat ng fire stations natin, sir, they have direct connections with our power providers po. Sir, sabi niyo po mas mababa po yung bilang ng fire incident ngayong pagpasok ng Mars. Last year po kayo na. Ngayong taon nakapagtala tayo, tingnan mo po kasi po. Last year pa nakapagtala tayo ng 2,577. Yan ay para sa buwan, simula January 1 hanggang February 28. Ano po? Sa taon, hindi sir, sa ano lang, sa nakalipas na yung unang dalawang buwan natin. Same period this year, nakapagtala lang po tayo ng 2,229. Mas mababa ng halos, sabihin natin, nasa 200 na higit ang reduction ng sunog. Eh kung pagpasok lang po ng March? Pagpasok lang ng March, we have 14 last year, no, around 20 last year, tapos ngayon we have only 12. March 3 pa lang kayo. March 3. Same period, sir, no? Okay, Mr. Nick Suarez, are you aware na ang tao po body, soul, spirit? So, yung mga nowadays daw, during the time ng Adam and Eve, diba, nanulukso din ang kaawa si Satan, no? Now, meron daw siyang modern ways of temptation through technology. Technology is good, but parang kapoy yan, pwede daw makasila, pwede makatulog. Ito daw pong mga samongo, on the Bible believing, spiritual believing, naniniwala na this is also a spiritual addiction. They call it now a digital addiction. Kung saan ang kabataan ngayon, not only kabataan, no? Kasi ito po yung paraan ng Diablo daw, Satan, na sinasabi po ng mga religious group who believe na si Satan came to steal, to kill, and destroy lives. At ginagamit niya itong paraan. At alam po natin, marami na po nangyayari to the social media. Ang hirap-hirap na ang hirap po ito din because this is now the modern tactics, schemes of the devil to destroy people's life.
At because sa Japan po, about 200 youth took suicide because there were meron silang stress, depression, nabubuli sila, anxiety. So sisig natin po on the spiritual side, meron kayo itong gawa. Anong style niyo po dito? Would you recommend yung spiritual counseling siguro kung sa Catholic ka, sa priest, sa pastor, sa Christian? Do you think na ito'y spiritual warfare? It's not more on the physical, no? Nakikita niyo ba ito yung laban na ito ay gano'n ang tema, sir? Amigo, mali. Well, maaaring valid naman yung sabi mo because anything that is not good is the work of the devil. Diba? Sinasabi nila, anything that is not good is the work of the devil. Temptation comes in so many ways. Ngayon, digital temptation na. Digital addiction. Well, pwede natin sabihin, ako naman ay Christian eh. Naniniwala ako sa Diyos. Pwede kong paniwalaan yun. I'm not speaking for the NBI. I'm speaking now as a father. As a father who has children. So, pwede yan. This is spiritual warfare. Same heart. Temptation, what David, the work of David does is persuade in a very attractive way through the internet our children. The question is, how do we combat that? Pinag-usapan natin yung Momo Challenge. Kami pa pinagkwentuhan ni Apo Bert Salcidon. Kung kailan siguro mangyayari, ang Panginoon ay pinag-usapan natin na siya nang bubulaga sa ating mga television screen. Siya ang bubulaga sa ating mga computer screen. Diba? Para siyang... Kasi walang magawa ng gobyerno. Diba? Pagpakabalin, tawagan natin si Buloy. O iba pa mga nilinis-linis na nakakausap ang Panginoon. Lord, lumabas ka na ang screen. Sa mga bata. Anong turo? Diba? Kasi kagaya pinabalik ko pa rin. Na ito ay lahat kagagawa ng demonyo. Diba? Ano po susunod dito? Baka may mas matindi pang lalabas dito ngayon. Diba? Kaya siguro himukin natin ang lahat ng ating mga religious leaders. Yung mga prayer warriors. Ipananawagan ng Panginoon na lalabas sa ating mas screen. Para siya tuturo sa atin ang tama. Diba? Anyway, napag-usapan lang yun. Ang tanong ko naman, kay Ma'am Benobra ng PDCRB. Ma'am, dito bago ito ha. Bagong style ng mga politiko na siguro bantayan ninyo kasi kayo matigabantay ng ating elections. Meron tayo ngayon nung araw meron programa na kutawagin balik probinsya. Alam niyo ba, ano ginagawa yung mga politiko? Balik probinsya rin. Discount nila kung sino ang mga taga-probinsya na butante na natira sa Metro Manila. Alam niyo ba, binabayaran pa ang pumasahe. Aeroplano pa. May bayad pa rin doon. Yung mga maid nung kaibigan namin ni kasawang Angel, si Popoy Bagayon, nagpaalam na, Sir, mag-lead kami sa eleksyon. O, bakit pa? Sir, sayang naman yung kikitain natin. Pero mo, back and forth na pamasahe sa aeroplano, babayaran ng politiko. Yan yung balik probinsya. Ano yung nangyayari? At madali kasi sa high-tech, computer, madali na matrace na kung sino yung mga taga-probinsya na nandito, pero mapuntahan sa probinsya. Yun yung kanyang mga binabayaran, binibigyan ng ticket, pauwi, at siyempre pabalik na may allowance pa. Aba, 5,000 raw. Papunta ng probinsya. Makapagpapakasyon, libre pa, makakaboto pa. Lahat ngayon ginagawa ng mga politiko to ensure their victory in the upcoming elections. Ma'am, yun lang. Siguro, FYI, ma'am, para sa inyo, ng mga tagapantay. Ito naman si Camilo, sabi niya, minsan madalas ang nangyayari, yung counting, kayo ay PPCRB, People's Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Dapat ang pagtali yung isa yung V. Parish Pastoral Council for Responsible Counting. Kasi minsan, sa counting nagkakadali.
Diba? Seryoso. Di ba mo Marcos? Nangunguna sa lupat na wala, yung bandang una, di ba? Nagpahinga ng konti ng lang oras natin yun, di ba? Pag-gising yung umaga, abandon yung kalaban. So, minsan, sa counting, nadali. So, minsan siguro, palitan natin yung PPCRB ng People's, Participatory Council for Responsible Voting. Counting naman. Thank you. Salamat. Lakay, hindi ka nagtatanong sa top story of the day. Nasaan ba si Gina? Best friend kasi ni Sir Nick. May gustong matanong update kaugnay sa kaso ni Maria Risa ng rapper. Ayun. Rapper! Okay. Rappler. Ano po yung latest NBI handling ng I kaso? cannot comment on that because it's already in that court. Alam niyo yung in so far as the NBI is concerned, ang pwede natin sabihin is like, the court took cognizance of the case and the court issued a warrant of arrest. Just like any other law enforcement agency, the NBI is obligated to implement the warrant of arrest. So we went to the office of the arresta and implemented the court order, the warrant of arrest. And she was brought to the NBI and she was processed. That's just what the NBI did. But in so far as the case is concerned, I cannot comment. I just want to emphasize that as a law enforcement agencies, the PNP and other law enforcement agencies, if the warrant of arrest was given to them, just the same, just like the NBI, the PNP would have also implemented the warrant of arrest. So we are a law enforcement agency and that's our role. Sir, bakit nga naman daw Friday kinala yung siyempre Sabado Linggo, wala na. Nagkataon eh. Lagi. Nasagot na yan ang abogado ni... sagutin ko. Na-interview na yung abogado ni Sir Ken, Wilfredo Ken. Kasi lumabas yung warrant, 12. Huwebes yun. Buong araw, pwede niyang gawin yung magpiyansa. Hinintay niya ng Biyernes pa. Tapos nag-imbita na napakarami. Well, of all people na dapat dumipensa, boss ko dati yun. Naging SVP for the news ng TV News ng ABS-CBN yun. Since Maria. Maring Maria. So, yun ang argumento doon eh. Pakasuhan ka riyan. Huwag mo sabihin pare. Pare? Paring Maria. Paring Maria. Pakasuhan ka. O nga. Live. Ano tayo? Nakapublish to. Anyway, sa NBI ulit, Sir Rick, wala ba effort yung NBI to verify kung yung intelligence report na pinablish ng Rappler, sinulat ni Reynaldo Santos, na-involve sa mga illegal activities itong si Wilfredo Ken. Did you have did anybody from other sectors ask NBI to verify and confirm yung sinasabi ni basis ng report ng Rappler, na Intel report? I'm not privy to investigation, but every day, not just like that week, but every day we receive intelligence reports, so many intelligence reports, and just like what we do, we keep on verifying all these things. So that's what I can say. And the moment we verify this thing, then we take action. Sinalala ko kasi nag-viral kaagad yun. Nakapalibot sa lahat ng post sa FB. Who is Wilfredo Ken? Nasagot ko ba yun, Jocelyn? Yes po. Oo. Pinito nyo Nagtawag pa daw siya ng napakaraming media para i-witness yung pag-arrest sa kanya. So, drama daw yun. Nabasa ko yun sa column ni Bobby Tiglao. Roberto Tiglao. Okay. Nick, pabot. Pero kinig ulit, Nick, nung Biyernes,
Meron forum sa nasa press club. Alam ni Ma'am Marina doon, naging guest namin yun minsan. Ako sa press club. Ang guest namin pre, nung Biyernes, abogado ng STL, operator sa Pangasinan. Kinasuhan yung mga chiefs of police, yung nag-ooperate ng kuwete sa lugar, kasi nasabi niya, boss, paano naman kami? Nagsusuko kami sa police. Alam na pakialam sa amin ng police. So naalala ko tuloy, ang NBI ng araw, ano na yun? No? Pagka kaso pinag-usapan, mas magandang lumapit sa NBI. Di ba? Ang gano'n yun. Ganyan pa rin yung perception na pag NBI ang hahawak ng kaso, mas magaling. Dahil sa police. So, pwede ba pakialaman ng NBI ang kuwete? Yun yun. Kasi, ang sabi ng mga operator ng STL sa probinsya, boss, 50 or 60 million yata ang dapat i-ingreso na boundary sa PCSO. Di ba? Ganyan STL eh. Para papasok na pera sa gobyerno. Pero problema, may STL na sila, pinapayagan naman ang kuwete. So, palit na palit ang kanilang i-ingreso sa gobyerno. Pero pinapabayaan naman ang kuwete. Kaya sabi, sawaan na kami sa pagsusumbong sa polis. Baka pwede NBI naman ang hawak. Pwede ba? Nick? Pwede bang pakialaman ng NBI ang huwating? Ito si Lakay, kaibigan ko yan, bata tao, kaibigan ko nito eh. Ganyan din yan magtanong yung Matanda na tayo. BGC ako eh. Well, anyway, yung NBI po kasi, it's a law enforcement agency, it's an investigation agency of the government. And thank you for that comment na in terms of tiwala. Yes. But hindi naman kami nakikipag-compete sa PNP. Kasama natin yan sa pagbatubad ng batas. Ang pwede lang namin sabihin, yung mga criminal activities, anything that against the law, pwede pasukan ng NBI. Kapag kami ay binigyan ng mandato ng Presidente, ng Secretary of Justice, by all means, we will comply with the order. Yung illegal numbers game, illegal gambling, if you will look at the records of the NBI, especially under the present leadership ni Director Dante Gueran, marami ng operations against illegal gambling. Kasi even yung mga legal na operators, unlike one, PCSO, they would come to us and complain kasi may effect dun sa kanila mga operations. Ito mga legal na mga institutions to. So, tinitingnan namin yun. At kapag may makita kaming based on information, may illegal numbers, game, or illegal gambling sa isang area, then by authority of the director, we will operate. Magbiling kami ng authority. Ang pinagmamalang kasi na ni director sa amin, bakit kaya natin pasukan ng illegal numbers game? Illegal gambling. Hindi natatakot ang NBI. Hindi natatakot ang pasukin yan. Dahil pinagmamalang ng aming director na maayos ang operation. Kapag yan ay illegal, by all means, by authority of the director, pwede pasukin ng NBI. At lalo na po kapag binigyan kami ng mandato ng Secretary of Justice, sa naimbestigahan o sa bagay, that will be comply with order. Alright. Brad. Ang tanong ko po kay Mrs. Buenaobra, ang proseso po ng ating eleksyon, ang proseso po ng ating eleksyon, mula sa voting counting machine. PICOS dati, pero BCM na tatawag nila ngayon. Ito ay magbibigay ng resulta sa Q server. Hindi ba? Q server. Kumbaga doon na nililinya kung sino ang mga papapasuking mga boto. At mula sa Q server, ito ay papasok sa main server. Hindi ba? Ang tanong ko po ay ito. Ito bang Q server at saka main server binabantay ninyo? Kasi maaaring doon magkaroon ng boto ng mga tao, pero yung boto nila mapapaliwala. Dahil
unang-una, hindi papasok sa queue server. Pwede, no? At pwede naman na mula doon sa queue server, sa main server naman magkaroon pa ng twisting. Ito ba nababantayan ninyo ng gusto? Salamat po. Salamat po sa tanong ko na nababantayan po namin. No? Yung transparency server actually is located in Popayos. At meron po security yun. It's heavily guarded, 24 hours a day. Comelec is in charge of securing the transparency server. And wala hong pwedeng makapasok doon. So, binabantayan din po yan. Do you have the technical know-how? Do you have the technical expertise and know-how? Meron po kasi kaming IT people, no? Na alam po kung ano yung nangyayari. Na nakakaintindi po. Hindi ko ako tech person. Nakakaintindi po sa kung paano yung proseso. Halimbawa, in the last months, Comelec had invited observers to observe yung tinatawag nilang trusted build. Nangyari po yan last year hanggang ngayong January na yung nagkaroon po ng source code review, nagkaroon po ng pagtitingin doon sa election management system. At naging public po yun, meron pong mga media that was invited to attend yung trusted build doon po sa Comelec. And in fact, lahat ng mga resulta po nun, nilagay nila sa isang under lock and key. It was put in escrow sa Bangko Sentral. Nung dinala po ng Comelec, itong under lock and key na lahat ng mga trusted build ay nandun. At dinala sa Central Bank kung saan pinasok sa vault para walang nobody has access to it. We witnessed yung pag-travel po nun. So, marami pong ginawa ang Comelec to be able to ensure na lahat po yan magiging secure. And we at PP Survey, meron po kaming mga kasamahan na nakakaintindi po nun. Nag-observe din po sila. We even had a face-to-face during the trusted build ng EMS. I think, I just don't remember kung saan state po yun na witness po din namin yung trusted build na yun. So, po, mainit ka. Ito na nung nakarang linggo, there was a 3 days na nagkaroon po ng planning workshop po ang DILG, ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office, at pati po yung mga empleyado official ng City Hall. At ang layunin po nito ay preparation po for anything the disaster would come. Napansin ko po meron pong Manila Bureau of Fire. Isa po sa tinutumbok nila ay yung mas madami pong nasusunod na lugar sa Manila at karamihan po doon sa mga squatters area dahil dikit-dikit po ito. At naitanong mo namin, nais ko po itanong sa inyo, there were reports na talagang dahil dikit-dikit sila at alam natin nakikinabang ilang politiko sa ganang lugar at hindi sila nalilipat. Pero habang nagsisikap tayo na dapat sumunod sa standard ang mga residential o commercial, pero may umano about 28 something government offices are not complying to this standard. Ano reaction niyo po? Ano ang yung proactive long-term solution for this? National po ito. Are you aware of that? Sir, government buildings po, hindi sumusunod sa regulations ng FICO. I'm not into, wala tayong, background, sir. Regarding dyan sa bagay niyan, but what I could say is, we are also inspecting, sir, mga government buildings and facilities po, But parang ano lang din kasi yan, it's an issue of you cleaning your own house. Di ba po? They are also government agencies, they are also government facilities. The fire code doesn't, the fire code will inspect them and the regulations set forth by the fire code is applicable sa mga government facilities. But wala din kaming direktang pananahawakan na i-require sila to really
implement was required by the fire code. Unlike yung mga business establishments, sir, na kapag hindi sila sumunod sa fire code, wala silang business permit. Hindi sila makapag-operate. But the government buildings, it's a different story po. Ano? It will boil at the end of the day to the head of office ng government agency, ng government building na yun. For them to comply with the basic requirements of the fire code. I would like to set an example of the Bureau of Customs fire incident last week, but I believe under investigation na rin siya ng BOC. So, yung ganung situation po, call ng government agency na i-implement din yung fire code. Nandiyan si BFP to assist them. Nandiyan si BFP to tell them kung ano yung requirements natin. We have a new fire code. We have a new IRR ng fire code. It is about to be released by the second quarter. So, nasa call talaga yan ng government office. Pero pagdating naman, sir, doon sa mga informal centers na yun nabanggit, sundan ko na lang dito. We have research, we have thesis and research that backs up na the more people flock into a smaller space in urban areas, definitely fire will be there. Because urbanization and fire incident are directly correlated. The more na maraming tao, because at the end of the day, the main cause of fire is domestic activities ng mga tao. Habang tayong lahat may mga ginagawa, we cook. We use our appliances, we use our gadgets, etc. Fire hazard will always be there. So, ang ginagawa na lang ng Bureau of Fire ngayon is to strategize, sir, mechanisms para mas mapalakas natin yung prevention natin sa mga areas na yan. And I would like to talk about it in this forum. January of 2019, nilaunch ni BFP yung bagong approach na when it comes to fire prevention sa mga barangays. And that is Oplan Ligtas na Pamayanan, sir. I believe that kind of forum na nakaraan is in relationship to that implementation. And this is the Secretary of the DILG already catch cognizance or attention nitong activity na to. And soon enough, a memorandum circular will be issued. Ano po? Itong Oplan Ligtas na Pamayanan nito, sir, is we recognize the role of the local government units, especially the barangay councils, and in ensuring that their communities are safe from fire. Because the BFP, let's accept the fact, we are undermanned. Kulang kami ng tao. We do our fire prevention activities, we do our fire prevention effort, but one firefighter compared to 20,000 people is not enough. One firefighter compared to 1,000 households, that's not enough. Ang mas may direct control over doon sa kanilang mga constituency are the barangay officials. So, itong Oplan Ligtas sa Pamayanan, its goal is to capacitate those barangay councils to prepare the what we call Community Fire Protection Plan or the CFPP. It's like a contingency plan, but the Bureau of Fire Protection innovated it and focused it simply for fire prevention sa mga communities. And with this program, with this CFPP, direct tayo magiging approach natin. The BFP will conduct site inspection or survey of the entire barangay. And then titingnan natin yung vulnerability ng mga lugar na yan. Obstruction sa kalsada, maliliit na kalsada, hindi kaya pasukin ng mga truck namin. May mga areas na are not penetrable for even firefighters, yung mga basic equipment natin, hindi na kaya pumasok doon. May mga area na sa sobrang, can we use the term depressed na area, but rather, sa sobrang informal settlement, they do not follow even the most basic fundamentals of building safety. Yun yung tina-target natin. But we would also like to, I would also like to pinpoint here, sir, na there should also be a shift when it comes to how the community tackles fire prevention sa kanilang lugar, especially po sa ating mga barangay officials. Because what the BFP recognized na yung mga tao nakatira doon sa mga squatters areas, sa slum areas, is there simply for the fact that they have no choice. They have no choice but to live there. So, hindi natin sila pwedeng sabihan na, kayo dyan sa squatters area, magkabit kayo ng sprinkler system. That's not possible because
their priority is just basic goods, their food every day. Thank you, sir. Ladies first. Tanong ko lang, sir. May nabati kayo yung fire code. Oo, at sasabi nyo, second quarter i-implement. Yes. Tama po ba? Bakit po second quarter pa i-implement? The time is optimism. Ano po ba yung mga highlight? Importanteng highlight po ng new fire code na ito? Yes, ma'am. Kasi kakatapos lang ng revision ng IRR, Implementing Rules and Regulation ng RA 9514, but it is at the table of the Secretary sa DILG for the review ng department. And for it to be effective, it should be signed first by the Secretary and it has to be published. So, yung time frame, we were able to finish the draft, the final version this January, and it was provided ready today. Ano po yung basta yung fire code na ito? Yes po. To give, although sabi ko hindi pa siya effective, still under the review of the department, significant changes dun sa bagong IRR is that we already covered new facilities. Kung dati meron lang pong 11 type of occupancy yung ating fire code, this time we have 15. Dinagdag na rin po natin ang pag-cover sa safety requirements ng mga subways, train stations. Kasi previously, yan nagagawang i-regulate ng Bureau of Fire. Pangalawa, we also covered now child, what we call daycare facilities. Hindi po yung daycare center na school, but rather yung mga home for the aged, yung facilities na kung saan they provide healthcare or basic service sa mga tao na iniwan ng for a certain day. Also, we have incorporated provisions for historical facilities. Kasi dumarami po kasi ang ating mga historical buildings. And those historical buildings will also require additional treatment. And another significant change dun sa IRR natin is that we strengthen the administrative procedure in the implementation of the fire code. Okay, thank you, sir. Kay Ma'am Berbe na obra po. Ma'am, good morning. Ma'am, you've been a partner of the Commission on Election the last 28 years. Tama po ba? Tapos po, kasama rin po kayo ngayon as a watchdog of the election. Ma'am, doon po sa nakalipas na 28 years, paki-share naman po sa amin yung mga na-obserbahan po, if any, tapos yung mga complaint niyo po, if any, about any candidate na lumabag sa Omnibus Election Code at kung nag-transfer po ba ito. Tapos po, kung ano na po yung status ng mga kaso na yon against candidates. Tapos po yung kung isa pa, ngayon po, marami na pong violations ngayon sa proseso ng halalan. Kung ang PPCRD po ba ay nakapaghain na ng mga reklamo, mga observations niyo po, at sino-sino po yung mga involved dito? Good noon. Salamat sa tanong po ninyo. Tungkol po sa mga kaso no, na pending sa COMELEC, siguro maaari itanong po natin sa kanila yun. Ang tuwing magtatanong po kami sa kanila tungkol sa mga kasong yun, ang nababanggit po nila ay halimbawa po yung mga violations on the posters and tarpaulins. Nung nakita po ninyo noong December, January, ang dami sa kalye. Ang kailangan, ang sinasabi po ng COMELEC ay halimbawa, kailangan mapalitan yung batas, magkaroon ng revision. Yung campaign period po, nag-upisa po halimbawa ng February, ang kanilang sinasuggest, at I think there's a pending bill in Congress na yung campaign period, yung posters at saka yung mga tarpaulins, dapat mag-uumpisa na on the day of filing of the candidacy. Halimbawa, if the filing of candidacy was October 18, dapat hindi na pwede yung kandidato na maglagay ng mga posters. Kaso, when they filed the candidacy, hanggang ngayon,
January, hindi pa po kasi campaign period yun. Kaya naglipa na yung mga posters na nakikita naman natin na napakadami po talaga. So kailangan po talaga magkaroon ng revision of the law itself. At I think meron po siyang pending bill. Para naman, if it's going to be a level playing field, this is a personal observation, not as a PP survey. The poorer candidates do not really have any recourse in a sense. Wala silang resources eh. Wala silang pera para magpabulmod. Ng pera halimbawa o mag-vote buy. Wala silang pera magpagawa ng mga tarpaulins. Wala silang pera magkaroon halimbawa ng army sa social media. So to level the playing field, dapat patas-patas sa mga kandidato. That is my observation na sana from the filing of the candidacy, meron na talagang prohibition sa mga posters na yan to prevent candidates from getting raffle prizes during Christmas or saying Happy New Year tapos may mukha nila or Happy Valentine's tapos may mukha nila para maiwasan po yung ganon. Opo, thank you. Parang sinasabi niyo po na pati ng COMELEC talaga, yung ginagawa nilang campaign na yan, pagtanggal-tanggal, pagtutun sa pagtukoy sa mga violators, parang sinasabi niyo rin na helpless ang COMELEC dahil walang batas. Ganun po ba? Pagdating po rin sa posters po na yun, wala po kasi, iba po kasi yung batas eh. So, ang palaging sinasabi po nila na para silang magkaroon ng kapangyarihan, kailangan ibisahin yung batas. Halimbawa, campaign finance. Kailangan ilathala ng mga kandidato halimbawa kung magkano ang kanilang nagastos. Napakahirap po nun, ano? And mga sa watchdog of election, kayo po ba nakagawa na ng move para mabigyan po ng lesson sa mga candidate na to na nandyan patuloy na lumalabas sa batas? Any move, ma? We know you're just a partner of the COMELEC, pero may legal standing po kayo dahil kayo po ay partner as an official and accredited watchdog. Marami pong ibang mga watchdogs din po, no? At gusto kong mabanggit na we are very happy to have as many watchdogs as possible. Napaka-crucial po ng election and PPCRB would be happy to work with them as long as maging non-partisan po at impartial. Kanya-kanya naman po ang role ng mga yan. As PPCRB, pwede ba kaming manita ng kandidato halimbawa, naku sana noon pa, no? Kaya lang hindi ko talaga po pwede. Publicly, I cannot make a statement against a candidate who is violating a law because we want to be able to be non-partisan. Ayaw namin maglagay ng kulay, especially sa voters education campaign. Gusto namin maging mapanuri ang mga botante pero hindi kami po pwede magsabi ng pangalan kung sino ang dapat nilang ikandidato. Pero personally, tatanggalin ko po yung aking hat as PPCRB. Minsan nakaka-disappoint po talaga as a Filipino, no? Na nakikita niyo po yung mga kandidato violating the laws. Isang beses nga, nagpunta ako sa cementerio nung death anniversary ng tatay ko nung February. Meron, siguro yung kandidato, nangangandidato sa ghost voters kasi meron mo siyang doon sa sementeryo, sabi ko. Pati ba naman sementeryo, hindi na iginalang. Kasi maraming ghost voters, siguro. So, personally, yan ang nakikita ko na dahil gusto natin mabago ang lipunan, mabago ang pananaw ng mga botante, bigyan po natin sila ng mga metric para makita, may kakayahan ba? Meron bang track record ang kandidato? Meron bang katapatan sa bayan? Yun po ang titingnan po nila. As a Filipino, I want to be able to emphasize that. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Kayo po ay deputized ng COMELEC. Ganon din ang BIR. Because you are deputized with the COMELEC, any act violating yung election code natin, pwedeng hulihin.
Hindi ba? Hindi ba? Halimbawa, vote buying. Marami nakakita ng vote buying. Pwede bang huliin ng NBI yan? Yung para masampulan, para ma-discourage itong vote buying. Kasi talagang maraming mga preba. Nakikita pa rin sa authority na ibigay, pag dineputize, Pwede. Pwede, no? Maganda sana kung masampulan natin yung iba para matakot sila na mamigay ng pera. Tawag nyo yung pag-integrate delictor. Yes, oo. Pag-integrate. Oo. Kasi marami ho ngayon, ang talagang open. 1,000, 2,000, 3,000. Oo. Ngayon, kung mahuli sila, oo, at malagay sa news, siguro matatakot na yung mga ng mga kandidato. Pangalawa po, dito sa chatroom sa Facebook, ay may nabasa ko na pag itong kinulayan nyo daw, itong kay Lito Lapid, kay Lito Lapid, diba ko, i-verify nyo po sa likod nyo ay pangalan ni Marojas, nakukulayan din pati ang pangalan ni Marojas. Paki-verify nyo kung may katotohanan ito. No? Yung balota, pagka kinulayan mo, minarkahan mo yung pangalan daw ni Lito Lapid, nakukulayan din yung sa likod nun kay Marojas. Hindi ako sigurado, pero pwede natin verify siguro. Sample ballot ito o yung official ballot? Sa official ballot ito? Oo, sa official siguro, ang sabi. Ewan ko kung totoo yan, naka-align lang. Very credible. Anyway, kay Inspector Solano, how often ino-oversee niyo yung 5-3 sa mga universities and colleges? Yes sir, we do that at least once every quarter. Sa mga hospital, once every quarter, sa mga school, at least every semester. Ang ginagawa natin is, pinapacilitate natin yun, pinapatest natin sa kanila kung paano sila mag-react kapag mayroong sulong po. Eh, kasabay na rin nun sir, is yung quarterly national earthquake drills natin. So, kaya nag-initiate or we go to the schools? We initiate. We are the ones who, basically ganun kasi ganun na lang yung ginagawa namin. Kami na yung lumalapit, kami na yung nag-schedule, kami na yung nagsasabi sa kanila na, hey, Mr. University, sir, you have to do this, kayo yung magiging activity natin for this quarter. So, ito yung mga gagawin natin. So, kami na po yung lumalapit. Okay, Sir Nick, yung malapit sa sikmura ng media, yung NBI clearance, ano ba yung procedure doon bago, Sir Nick? May bago ba? Well, kay Angelo, bakit yun? Bagitin ko lang, bago na kasi ang NBI ngayon. Hindi na kagaya ng pagkuha ng clearance. Siguro nung the last time kumuha kayo, madaling araw pa lang kayo, you have to wait for 1 day, di ba? Fill up ng form, every step. Ngayon po, online registration na tayo. Kahit kayo nasaan, kahit na nakahinga na kayo sa bahay, for as long as you have internet access, you can register with the NBI. From 6 step, 2 step na lang siya ngayon. So when you register with the NBI online, at the end, para lang po kayong nag-fill out ng form, ganun din, manual. Ginawa natin online. At the end of the process, dapat makuha nito yung reference code or reference number. If you do not complete the process, hindi po niyo makuha yung reference code. The moment you get the reference code, papasok na po yan sa system ng NBI. At doon po sa pag-register ninyo, nakalagay din doon kung kailan nyo kayo pupunta sa NBI kasi kasama doon yung appointment system. Pagdating po doon sa appointment system, pag nakita nyo open yung slot na gusto nyo, mag-register po kayo doon. And then, pag punta nyo sa NBI clearance, just don't forget to bring 2 valid IDs. Yun ang karamihan na nakalimutan nila Akala nila, pag nag-register ka na sa NBI, pwede ka na kumuha ng NBI clearance.
nakakalimutan lang magdala ng valid ID, passport, driver's license, postal ID, valid ID. And then, pag nag-register po kayo online at nakuha niyo reference code, pwede kayo magbayad sa bangko, sa bayad center, yung mga paying service centers. At pagbayad na po kayo, yung reference code din ang gagamitin ninyo. And then, punta kayo sa NBI, pagdating po doon, pupunan kayo na biometrics, yung fingerprint, and then yung image copy, yung profile picture. Makikita niyo naman po yan. Pag the moment kinulang kayo ng picture, pag walang lumabas na hit, dire-diretso po kayo sa releasing. It will not take you 5 minutes. Release na yun. Papakita same day. Pag nag-hit po, sa screen lalabas naman. Quality ko. Either may kapangalan ka, or may kaso ka. Sometimes, akala natin wala tayong kaso. Yun pala, inulit tayo ng traffic violation, dinigyan tayo, at dapat babayaran natin, pero in-ignore natin. Yung agency, kinasuhan ka sa korte. Pagkuha mo ng clearance, akala mo wala ang kaso. Meron ka pala kaso na traffic violation, which you ignored when you were flagged down by the traffic officer. So, huwag natin i-ignore yung mga ganung violation. And then, yun na po yung bagong system ngayon because the present NBI now is ISO certified. Ibig sabihin po, yung proseso natin is at par with international standard. Okay? Tatlong proseso na po yung na-ISO namin under the leadership of Dante Kiran. Yung Clearance Processing Center is one, yung Cybercrime Division, at yung aming Forensic Investigation Service, yung Forensic Chemistry Division for walk-in applicants. Wala na pila. Nick, wala na pila? Kung ikaw lang po yung aplikante, walang pila. Kung ikaw lang. But you know, we have 8,000, average of 8,000 clearance applicants a day. No? Pero pag nandoon ka na po sa loob, walang ipaprocess ka. Like, we have to recognize na may tinatawag na peak season. Halimbawa po, yung mga private sector employees natin, they are required by the employers to renew their clearance every year. So yung first quarter po, talagang dagsaan ng mga tao. Wala online? Yun ang application ko online. Mabilis na yun. Online na tayo. Kaya mabilis na yun po yun. At dito po sa Manila, hindi lahat naman kasi marunong mag-computer. Kapag pumunta ka doon sa NBI, sa UN Avenue, meron po kaming station doon for computer literates and for non-computer literates. Kapag ikaw po ay hindi marunong mag-computer, we have competent IT staff who will assist you. Didictate po lahat yun. And as part of the improvement that Director Gerard is doing, nag-alat po kami doon ng about 10 computers for applicants who are computer literate. Bakit po? Pag ikaw yung nag-encode ng pangalan mo, sigurado ko hindi ko kakamali. Pero pag ikaw ay may IT staff, halimbawa po, ano pangalan mo? Ronnie. Tatanungin ka pa kung isang L lang ba o dalawa. So, Gutierrez, anong double T ba yan o double R? Samantala, kung ikaw po yung nag-encode ng sarili mo, walang dictation, hindi ka magkakamali. Because alam mo yung personal information mo. So ito po yung improvements. Yung online, Nick, one day release? One day? Pag nag-register ka po online, depende po yun. Pag hindi ka nag-hit, Caroline. Si Lakay, marami yatang live case ito dahil hard-hitting journalist ito So sigurado ako, pag ito nag-apply, mag-hit. Karamihan ng mga journalists na ating na-assist. Sa babae lang? Sa babae. Nag-hit sila, bakit? Karamihan sa kalapay live pag ikaw daw ay reporter, wala ka title, hindi ka reporter. Kaya sinasabi nila, lalo na old guards ang tinatawag. They are hard-hitting. Kaya pag nag-hit ka po, it will cause a little delay. Magre-report ka, magre-report.
Isa naman, may kapangalan ka lang. Diba? May mga santa. Santa Juana, Santa Andres, San Juan, lahat. Lalo yung mga De Los Reyes, may mga De Los, mga common name. Pero kung hindi naman po lumabas sa screen na walang hit, dire-diretso sa releasing. Sigurado po yun. Then ito na po yung mga improvements na ginagawa ng bago puting director. At kung kayo nag-a-apply before, pag ikaw ay mag-apply ng clearance, tatanungin ka, local, international, Travel. foreign, travel. Bakit Iba yung rate sa local, iba yung rate sa travel. Pag ikaw ay pupunta for travel, overseas, tatanungin ka pa kung saan bansa. Kaya for every country, apply ka ng clearance. At pag hindi mo nagamit doon, hindi mo nagamit sa Japan at Ibawa, hindi mo siya pwede gamitin sa Taiwan. But binigyan kami ng mandato ni Presidente Duterte to simplify the process, di ba? He mandated all government agencies to simplify the process that we are providing the public. At ito, on the part of NBI, ito yung ginawa. Pag mag-apply ka ng NBI ngayon, hindi ka nagtatanay kung saan ka pupunta, kung saan mo gagamitin yung NBI clearance, nawawali mo dahil multi-purpose na siya. Depende sa gagamitin mong clearance, yung kulay, di ba? Minsan may yellow, may orange, may blue. Ngayon, blue na lang ang kulay ng NBI clearance. Kahit sa anong purpose pwede mo gamitin. Pwede mo gamitin for employment, for passport, for mga baril. Gun license. Gun license, no? At standard rate siya. 130 pesos lang. Sir. Dati ang pinamahal, I think is 400 something, 456, something yung parang foreign nationals, ACR for that, so yun. So ngayon is standard na siya. And the Director General is continuously monitoring the improvements na by the public. So far, yun yung pinaka-paiksi na proseso na binibigay namin. Hindi na pwede pekehin. Wala na peke. Marami po nag-a-attempt naman peke, pero hindi kaya. Sa recto? Recto. Wala po. Sir, pinagkakakitaan daw yung online appointment. Sa labas po mismo daw ng NBI, meron pong mga pictures po doon, may paying 50 pesos something. Yeah, nagte-take advantage po sila doon sa mga hindi po computer-aided direct. Marami po to, sir. Hindi po siya napapaalis doon sa labas sa United Nations. Yeah. Yun po yung palagi naming appeal sa mga aplikante. Huwag po kayo papakot dun sa mga nasa labas ng NBI. Maraming beses po namin pinagbawalan yun. Hindi ba nga po, inalas ko na eh. Pero umaangal sila kasi bayad naman daw sila sa City Hall ng Manila. So, labas po ng jurisdiction ng NBI yung labas ng NBI sa UN. At sinasabi namin, dito pa kayo pumasok sa loob, libre sa loob ang online. Kaya lang kasi, pagbaba pa lang ng LRT sa UN, hinaharang na sila. Kadalasan na kumukuha ng mga NBI clearance, nagmamadali. Kailangan mo pinabukasan kasi ngayon ka na nag-apply. Valid naman yun in 1 year. 1 year yung validity. So habang hindi pa kailangan, dapat kumuha ka. Para in case kailangan mo, meron ka ng NBI clearance. Kasi nagtitake advantage siya. Pagbaba pa lang ng LRT, pagbaba pa lang ng jeep, lahat yun. Ito yung tinatawag namin the negative side of technology. Nagkakitaan. Hindi kayo maniwala sa amin, pero may pupunta dyan, naka-shorts. Bawal po kasi naka-shorts sa NBI. Paglabas siya ng NBI, sila naman siya. Kasi ang tao na hindi siya pwede bigyan ng pira. May rental ng pantalon. Bakit sinelas? Pati sapatos. Pumunta yung isa. Ang sinelas. May nagpapalit na sapatos. Mabili na ng Pilipino. Mabili na. Pero in terms, lagi namin napil sa kanila. Siyempre, hindi nagpapalit na sapatos ng sinelas. So, inapil namin sa kanila. Huwag po kayong papatol dyan sa labas. Kasi minsan, nagkakaproblema sila. Dapat po kasi, isang tao, isang email ad. Pag ginamit yung isang email ad sa tatlong tao, may invalidate yun. Kaya we always advise mga clearance applicants, dahil sa UN, doon po kayo sa loob because we have free online services.
Sigurado po yun. Pag hindi kayo marunong computer at in-encode ng IT staff namin, at the end of the process, ipapakita sa inyo lahat yun for you to edit name. May mali ba yung spelling? May junior ba yan? Tama ba yung initial? Name ng parents, gano'n. I-edit mo mismo. Ikaw mismo mag-i-edit mo. At pag okay na, then go. Saka papasok sa system. Sa labas po, hindi ka nagagawa. Kaya minsan, nag-a-apply sa labas, sa UN. Pagkatapos nun, pagdating sa loob, pag-release ng clearance, mali yung kulang ng isang T or kulang ng isang L. Eh, pag na-release na po natin NBI clearance, that's it. Hindi, mag-apply ka na lang ng ulit. Diba? Kaya ina-advise namin kung kayo ay punta sa UN to get the clearance, doon kayo mag-online sa loob dahil libre po yun. Wala kayong babayaran. Tama yung sinasabi mo kasama natin dito na nagtitake advantage sila doon sa mga hindi marunong mag-computer. Sinisita as high as 100 pesos. Depende kung nagmamadali ka. Lagi tayo kasi nagmamadali. Even if paying our taxes, last day tayo nagbabayad. Lagi ganun. So, yun po. Ina-advise namin na online na registration na yun. May computer access, internet access ka, you can register online. Just remember that at the end of the process, you get a reference code or reference number because that you will use in paying your clearance and securing the NBI clearance. Sir, Rambo Labay, dalawang question ko sa BFA at saka NBI. Sa BFA muna. Sir, paano natin mapawi yung agam-agam ng ating mga kababayan, lalo na sa mga squatters area, na sinasabi nila, sir, sinusunog. Sinusunog yung mga bahay. Oo, yung mga bahay dito sa nangyaring sunog, lalo na dyan sa Quezon City. So ang tanong ko sir, arson, di ba? Meron na bang record sa inyo kung arson? Dahil ginagamit ng mga negosyante. Yung iba, may mga balita na merong dalawang mag-asawa o nagtira tapos pagkatapos nasunog. O merong ganito ginagamit na sunog, ginagamit ng mga mayaman. Kung minsan sinusunog sadya dahil merong hindi natin alam kung anong dahilan. Meron bang ganon sa inyo, sir, na karamihan yung ginagamit ng mga negosyante, no? Negosyante para sunugin yung lupain nila at magamit sa sarili niyang negosyo. And then, pangalawang question sa address para isa na kay Nick Suarez, sir, ang NBI hindi matatawaran counterpart ito ng counterpart ng FBI. So sa usapin ng intelligence gathering, napakagaling ang NBI. Yung sa mga drugs na pumapasok, siyempre ang PDEA at iba pang intelligence gumagather sa inyo, sa inyo nag-re-rely sa NBI. Doon sa cocaine, although ang lead agency nito ay PDEA, doon sa cocaine na nakuha sa bahagi ng norte yata o south, no, na nagtambak sa karagatan. Sa tingin nyo ba, base doon sa analisa nyo, cocaine po, pangmayaman gamit ito Anong grupo, kung meron man, bahagi ba ito ng diversionary tactics ng mga drug lords? Colombian na connection, ginawa ba transshipment ang Pilipinas? Ano yung analisa ng NBI dito sa mga droga na pumapasok? Meron na bang grupo, ISIS na sinasabi? Dahil magaling ang NBI dyan sa bansa natin, no? Pwede kayong sagutin, pwede nyo hindi sagutin when it comes to national security. Pero sa tingin nyo kung national security ang involved, pwede kayong hindi sumagot. Pero pag hindi naman, pwede nyo pong sagutin. Sa inyo muna, sir. Sir, wala pa naman tayong nakakalanan na sinasadyang sunugin ng mga negosyante. Yung mga establishment o yung mga kabahayan kung saan nakatayo sa kanilang mga private properties. Ano po? May mga nagsasabi, may mga nag-chismis or mga kwento-kwentong bayan. Pero that remains as that. Ano po? Kasi wala naman siguro kung tao ang magnanais ng masama sa kanyang kapwa. Lalo-lalo na sa kanyang mga kababayan. So far, we do not have any record na talagang sinadya. Arson, yes, merong record tayo ng mga arson cases na kung saan yung mga kababayan natin may nag-away, sinunog yung bahay na kaaway na. Pero yung mga may malaking establishment na
wala pa naman tayo na record, sir. Yung tanong mo, ano, siyempre, nabanggit ko kanina na everyday we receive intelligence reports. Not just on, iba-iba, human trafficking, illegal recruitment, lahat siya. But in so far as drugs is concerned, yung PIDEA ang lead agency natin dito. The Philippine Drug Enforcement Agency. And we coordinate always kapag may drug operations sa NBI at ito ay may authority ng Secretary of Justice at ating Director. I would not comment. I would not comment dun sa mong audit because suffice to say na the NBI in coordination with other agencies are strengthening their capability, especially on the war on drugs. Now, we have to remember na ito isang bagay na pinagtutunan ng Presidente because this involves our youth. The youth that will inherit the government later. Kaya pagdating sa drugs, no, sinisiguro natin, lalo sa NBI, na bawat operations natin are solid. Is solid enough to build a case. Nakita natin yun. In coordination with the PNP and with the PIDEA. Masabi natin just like what happened dun sa December 2016 sa San Juan, when NBI was able to seize the biggest volume of shabu. Mahigit 1 toneladang shabu. Yung shabu itself na nandoon na nakuha ng NBI San Juan. San Juan ito. December 23, nung tayong lahat ay nag-holidays na. Habang nag-enjoy tayo, ang inyong NBI, yung mga operatives natin were there to operate and they were able to seize more than 980 of shabu. 980 kilos of shabu. Plus, more than 1,110 liters of liquid shabu, which when processed, halos mahigit 500 kilong shabu. Kaya sinasabi ko nga, more than 1 ton, about 1.4. 1 ton, 1,400 kilos of shabu. So, that was 2016. At yung sumunod doon, parang ma-emphasize yung pag-iiting operations sa NBI against illegal drugs. Yung nakuha sa Valenzuela noong May. Na, of course, naging controversial yun, ano? Pero, binabantayan natin lahat ito. At hindi tayo nagre-relax, hindi ko sabihin. No? Kasi pag nag-relax tayo, yung mga criminal syndicates will have their time to undertake mga criminal activities. Even when it's holiday, habang tayo nagka-holiday, yung hindi po NBI, lagi naka-alerto on human trafficking. Siguro nabalitaan niyo na yung operations ng aming airport, sa aming airport na binabantayan natin yung mga dinideploy sa iba't ibang bansa without the necessary papers, travel documents. Kasi nangyayari po, kapag dineploy sila doon, at wala silang papel, wala silang pupuntahan, kawawa yung mga kababaihan. Yung recently lang po, yung huli natin is mahigit 100 na ng mga kababaihan na inaw sa isang, they call it the accommodation house. From the province where they are recruited, they are brought to the accommodation house in Manila, near the airport, sometimes sa Pasay. Para at any time i-deploy sila, lalabas sila. Pagdating sa immigration, nasisita sila. Tinatanong sila, ilang taon ka na? Sabihin, 23, because in the Middle East, 23 po pala ang age para ikaw ay i-allow. Pero pag tinignan mo, when we subjected the person to dental examination,
lumalabas na halos built-in pa yung mga ngipin. So napakabata pa. Yun yung iniiwasan natin because under the new law ng NBI modernization, yung RA 10867, ang primary mandate ng NBI is human trafficking. Yan po yung binabantayan. Dahil po yung drugs, ibinigay na yung primary agency responsible in the fight against illegal drugs, yung ating PIDEA. But by authority of the Secretary of Justice and our director, we still operate on drugs. But in coordination fully with the Philippine Drug Enforcement Agency. Alright, that's it. So, overtime tayo. Masalamat tayo sa ating mga guests and resource persons for today. That concludes our March 3 episode of Balitaan sa Maynila. Miss ladies first, Maribel Buena Obra, Executive Director of PPCRB, the party correspondent. Good afternoon to everyone. A blessed Sunday to you, and pleased to meet you. And I'm happy to encourage you to volunteer for PPCRB para po sa bahay. Sir Nick Suarez, the official spokesperson of NBI, National Bureau of Investigation. Thank you, Angelo, for inviting us here. Bago na po ang NBI, and under the new modernization law, we are strengthening our offices, our manpower, to be able to meet the increasing challenges. Okay, maraming salamat. Of course, Fire Inspector Gabriel Solano, Bureau of Fire Protection, official spokesperson. Ano lang po sir, hindi po ako official spokesperson. Representative na rin po. Isa lang po akong sasabi na maraming salamat po sa lahat sa pag-invite po. Sir, payo lang sa ating mga kabayan, think fire safety. Yun lang po, think fire safety. Alright, thank you very much. That concludes our March 3. Let's speak.